Rapi, umabot siya ng 200,000 eh. Sa briefing na yon, ito gagawin mo, ito kukuhanin mo. Papagawa ka rin sa recto ng fake identity. Kung akala nila parang call center agent lang ako. Si Skimmer kasi, pinapakalat yan sa mayroong mga artista, politicians. Talagang parang kopyang card yan. Nakita ko binulungan niya yung security. Tumakbo na ako nun. Pinakamalaki na bili namin dyan. Nakbo na nila yung gold. Hinabol kami ng taong bayan doon. Kaya hindi sila masyadong mahuli. Kumbaga, posturado yan eh. Umuupa pa nga ng mga model na kasama yan. Sports, sa amin yan. Diba? Basketball. Kami, nagka-card. Ang daling gastusin ng pera, lalo na pag galing sa hindi maganda. May mga taong katulad namin na umiikot sa mundo para kuha na nga ng pera. Ang internet, laruan ng maraming scammer. Ika-capture natin yung identity nila, tapos mapapanggap ka na ikaw yung sila. Napaka-vulnerable ng mga mabibiktima mo. Hindi natin ibibigay nun sa'yo. Napunta na tayo sa iba't ibang Asian countries. Nakakatakot kasi iba-iba rules. Exciting, pero pag nahuli ka na, maaaring nasa taas ka ngayon, kinabukasan. Sa sobrang daming ginamit ko, hindi ko na alam rin yung pirma ko. Minsan, naalala mo yung mga nabiktima mo. Ang guilt na part, darating yan sa huli, pag nawala na lahat. Kumbaga, may karma eh. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hi, good morning. Ako nga pala si P. Dati ako na-involved sa cyber scam at credit card fraud. Sir, okay lang po bang makwentuhan niyo po kami nung background po ninyo? Paano po kayo napunta sa ganyan po? Ano po yung general na buhay niyo lang po dati po? Dati rin akong tambay na shop. So, hindi tayo masyado nag-aral. Maaga tayo nag-hustle eh. So, tambay na shop dati. Laro lang dati, parang hack-hack ka lang sa mga games, ganyan. Doon nagsimula eh. So, tapos, siyempre, may mga kaibigan tayo sa computer shop na knowledgeable sila sa mga ganong ano. So tayo, ang iniisip natin lagi, kung paano kumita. So doon tayo magaling eh, kung paano tayo kumita na maximize natin yung mga tao sa paligid natin, yung mga kaibigan natin na may mga talent. So that time kasi, may mga talent yung kaibigan natin na anuhin yung sa computer. So doon kami nagsimula. Mga ano po yun? Mga ilang taon po kayo nag-start po? No? Nagsimula kami as early age as 15 years old. Counter-Strike, Dota, tapos napasok ka na sa online games. So doon sa online games, doon nagkaroon kasi ng yung online. So meron siyang community. So sa community, pwede kang magbenta. So that time, yung mga katulad yung Rising Force, may mga bentahan ng mga gold doon. Yung iba kasi, yung mga may kaya, kumbaga, ikaw as tambay ng computer shop, nagkakaroon ka ng idea para bentahan sila ng mga gamit na magaganda, para lumakas yung karakter nila. So that time, doon kami, nakagawa kami ng mga ganun. So nakagawa kami ng pera through that community, tulad ng RF. Tapos at the same time, nasisira rin namin yung mga system nung laro. So, doon kami nagsimula. So ito po, simula po dun sa mga games lang po, nag-elevate po to papunta sa cyber scam na po, tsaka yung sa fraud po. Paano naman po kayo, yung napunta sa ganong klaseng bagay? Paano po kayo na-recruit po? Nung na-recruit ako, kasi siyempre, kilala kami dun sa shop. So, may mga kaibigan kami na nagkwento siguro sa family nila. So, yung kaibigan namin isa, ganito kami sa tito niya. Ngayon, yung tito niya, na-tsempohan na naghahanap ng IT na may talent ng mga bata na ganyan. So, dilapitan kami na kausapin kayo ng tito ko, ganyan-ganyan. Dinala kami doon sa tito niya. Ngayon, yung tito niya, malaking negosyante. So, talagang business Tapos, sabi niya gano'n, kaya niyo bang gawin to? Sabi, anong gagawin? So, meron tayong business na magpo-promote tayo ng mga... So, diretsa kami.
So, siyempre, tawanan kami as bata kasi, nga eh, kumbaga, X-rated, ano. So, nung nakita namin yung ano, magpapanggap ka lang pala ng babae. Gagawa ka lang ng profile. Paggawa mo ng profile, bibigyan mo lang siya ng tawag dito. May link kasi, may link na tinatawag. Doon ka magsa-sign up ngayon. Yung link na yon, ipopromote mo yung mga webcam doon. Ngayon, ang gagawin mo, gagawa ka ng mga account na mga babae, sasabihin mo ngayon sa mga makakausap mo na taga-ibang bansa na nandito ko sa loob ng ng website na to. So, panapa-sign up mo sila that time is around 1,000 to 1,500 yung sign up or sign up that time. So, depende sa site kung ano magkano binibigay. So, ngayon, ang ginawa ng boss namin, nagtayo kami hub. Umpisa, una, yung sa QC. So, nagkaroon kami ng chatter doon. Unang simula kami parang 30. So, may pumapasok doon. Ang pinaka-job ko noon, parang akong HR. So, nanonood doon lang ako kung anong ginagawa ng mga agent, kung paano sila na At that time kasi, medyo bitin yung sweldo ko. So, parang ako, sabi ko dun sa boss ko, sir, baka pwede po ako mag-jump, kaya ko po yan. So, ako, sinubukan ko siya. So, unti-unti, nung natutunan ko siya, kasi madali lang naman, gagawa ka lang ng profile, papanggap ka lang naman, kasi more on chatting lang naman eh. Kakusap, hi, hello. Tatanungin mo lang naman kung tapos ipapasok mo sila dun sa may spill naman na ginagawa dun sa sa company para mapadali kasi hindi lahat marunong mag-English, hindi lahat marunong magbasa doon actually yung mga sinasali nila. Kasi more on hindi ang kinukuha nilang chatter noon is mga iba tricycle driver, yung iba hindi kumbaga tambay lang talaga. Kumbaga nabibigyan sila ng opportunity kumita in a way na decent kasi malaki, 1,000 or 500 pesos. Malaki na that time yun. Makachamba ka ng isa. Pasipagan lang kasi ang trabaho mo usually baliktad ang oras. Kumbaga, dito sa atin umaga, sa ibang bansa gabi. So, ganun eh. So, ang ginawa ko, nung time ko, nasa ilalim na ako ng computer natutulog. Kasi pag nag-ting-ding, yung may nag-chat dun sa mo, siyempre, replyan mo yun, excited ka. Another possible Ngayon, siyempre, yung mga magagaling namin ng IT, so, na-introduce nila yung mga multiple YM that time. So, marami kaming Yahoo Messenger na So, namumultiple namin yun. So, sa isang computer, kaya mong at least 50 na account kaya mong gawin. So, kakapture ka lang naman dati ng mga pictures sa mga Japanese idol. So, mag-research ka rin ng mga mo nun, ng mga... Tapos yung mga local na celebrities natin dito, yun ang kukuhanan natin, kakapture natin yung nila, identity nila. Tapos mapapanggap ka na ikaw yung sila. So, kaya nga dati, parang nabalita, mga naghahanap yung mga Amerikano, pupunta dito sa Pilipinas para hanapin yung nakaka-chat nila. So, isa kami sa mga, actually, yung mga grupo na, na kasama natin is na rin talaga doon. Kumbaga, na-involved. Sir, matanong ko lang po, ano po yung hinihingi nyo doon sa mga nakaka-chat po din? Number one, rule ng company namin is yung credit card. So, doon ka that time kasi namin, hindi namin alam yung mga credit card na yan kasi bata pa kami. So, ang capable lang naman talaga doon, may makaya. So, yung mga taga-ibang bansa, nagbibigay sila ng, sila magsa-sign up. Dati kasi hindi pa affiliate marketing eh. Ngayon kasi diba yung affiliate marketing parang na. Dati nag-affiliate marketing ka na. Pero through, through site, tsaka lahat doon, na-ibenta rin namin. Kasi, kumbaga, may mga products na katulad yan, pampalaki ng, ng mga, Kasi ang kinikatered mo is usually mga old men na taga-ibang bansa. So, pag nakabenta ka ng, benta mo na rin siya ng, naalala ko yung Zinrex eh. Zinrex, pampalaki daw ng, ng kalalakihan. So,
Tuwan-tuwa kasi pag nakabenta ka that time, parang 3.5 yun eh. So malaki yun. So, napaka-vulnerable ng mga mabibiktima mo. Kasi unang-una, may gusto sa'yo yun. Lahat ibibenta nun. Lahat ibibigay nun sa'yo. Kumbaga, lahat ng ibenta mo, makukuha nila. Kung makukuha, kumbaga, kukunin nila, makukuha ka lang nila. Tapos, at the end of the day, pag ayaw na nila doon sa website, gagawa na sila ng paraan para padalang kanila ng pera. Doon na mas bigger picture yung nangyayari, na million na nakukuha. Yung maidala ka nila sa ibang bansa, nakailang passport na, nakailang bagyo na Pilipinas, lahat na isusupport sa iyo ng mga nagiging kliyente mo. Kasi kadalasan doon sa mga namin, mga naging chatters namin, talagang nag-iba yung buhay. Kumbaga, meaning, dating tricycle driver, nagkaroon siya ng kahit maliit na bahay. Kumbaga, yung iba nagpapasalamat sa mga ganun. Kaso nga lang, darating rin ang panahon na may mangyayari na babalik sa'yo lahat ng mga nangyari. Kumbaga, may karma eh. So, hindi pala maganda yung mga ginagawa rin namin noon. Kasi, ang katwiran ng boss ko, yung naipasok niya sa akin, na okay lang manloko ng ibang lahi. Huwag lang yung kapwa mo Pilipino lolokohin mo. So, parang ikaw, nung bata kasi, okay lang. Kasi parang laro lang eh. From games to ganyan, ganyan na. Kumbaga, nila-love scam mo na sila. Actually, hindi mo pa nga alam yung love scam nung kasi, kumbaga parang normal na lang yun eh. Normal na in a way na nakikipag-usap ka sa kliyente mo na binibentahan mo siya. Pero ang side nun kasi, kaya kanya kinakausap dahil may gusto siya sa'yo. Kumbaga sir, pagka kinakausap niyo po sila, parang inaakit niyo talaga yung parang nilalandi, ganun. Actually, hindi yan eh. Ang psychology kasi, hindi mo pwedeng, kailangan sila mag-abol sa'yo eh. So, manipulation pa rin ang ginagawa mo sa kanya. Hindi pwedeng ikaw mag-demand na mag-demand lagi. Aayawan ka ng ng kliyente mo. Kasi makakakita na ng red flag sa yan. Pero pag vulnerable ka, mainhin ka, kunwari, tawag dito. So, kumbaga, hindi ka ganun ka-aggressive sa kanila. Kumbaga, ayawan mo sila, papadalang kang pera, ayawan mo sila, kunwari. Kasi pag ganun na yan, pag nagkaroon ka na ng emergency, kunwari, bibigyan ka nila ng Kaya doon na halos lahat na kukuha yung iba nga, tawag dito, yung mga pension nila, pinapadala pa nila sa Pilipinas. Ganun ginagawa. At the end of the day, maraming instance na yun na naibigay na lahat na na sa mga nabigyan ka na ng passport, binigyan ka plane ticket, di ka dumating dun sa sa pag-uusap ninyo, di ba? So, marami na nag-report dito yan sa Di ba, sir, mga kung i-estimate niyo po, gaano karami, tsaka gaano kalaki po yung na-scam niyo po dito lang po sa love scam dati po? Sa love scam, most roughly, maabot siya ng 100,000,000 eh. Kasi kung ang shop namin nun, kung nag-generate ang shop ng isang shop, kunyari nasa 500,000, ilang years ka mamamayag? Pag kunyari ang umabot yung shop nung sa akin, nung hawak ko, nasa 40 na eh. 40 hubs na eh. Paano pa yung iba? Paano pa yung ibang hawak ng mga boss ko na iba? Kaya nga sila nasa mga private subdivision eh. So, ganun kalalaki yung mga kinikita ng mga yun. So, hindi namin alam nun. Kasi, kumbaga, ang hawak lang namin, kumbaga, ay, sakto lang to. Kumbaga, parang, kasi, manipulado ka ng boss mo na, na ganito. Pero, syempre kami, kumbaga, team lang bibig namin sa nakikita namin. Kasi kami, katulad yung kaibigan ko may hawak ng data. Kami yung nag-apply dun sa mga plate para magkaroon kami ng link dun sa mga, sa mga chatter namin. So nakikita namin yung data pero hindi namin pwedeng tanongin kasi nga, yung boss namin nagpapatakbo. Tsaka alam namin yung capabilities ng boss namin. Di ba po, sir, na-mention niyo po, napunta rin po kayo sa credit card fraud. Paano po nag-escalate doon? Actually, malaking syndicate rin mga yan eh. So, nung natutunan mo na yung pag-ano ng credit card, so, ikaw, kaya mo palang bumili dun sa credit card.
So, sample nun, gagamitin mo yung credit card, ipapadala mo sa Pilipinas. So, that time kasi, ang bangko hindi pa ganun nag-alert. Parang papadala ka ng sulat, ito yung mga purchases mo for this month, mga ganun. That time, hindi pa ganun kahigpit. Na ngayon kasi, parang lumalabas na lang sa cellphone mo eh. Noong time namin, ang ginagawa ng iba, nagsha-shopping through online. So, from US, bibili ka sapatos. Yun lang muna kaya mo nun eh, sapatos, mga ganyan, papadala mo sa Pilipinas. May certain address ka. Kaso nga lang, syempre, nare-red flag rin yun. So, hindi mo rin lahat magagamit yung mga card ngayon. Kasi nihipon-hipon mo lang eh. Ipunin mo yung mga info. Pag naihipon mo yung info, so itatry mo ngayon siyang ibili. Ngayon, nung napasok na ako sa credit card, pagkatapos ko dyan sa cyber, 4 years ako sa cyber, 2 years ako sa credit card eh. So, may nakilala ako, dati naming kababata, na nag-introduce sa amin yan, yung credit card na yan. So, sabi niya, madali lang to, shopping ka lang. Eh, that time, hindi ko pa alam kung paano ginagawa yung mga credit card nun. Ang alam ko lang kasi, yung mga info nun sa internet. Hindi ko pa alam kung paano gawin yung actual na pick na credit card. Natutunan ko na lang yun nun, nung nandun na ako sa kanila, nung naging carder na ako. So, nung naging carder ako, ang unang testing kasi niyan, laging tinetesting sa Starbucks yan eh. Starbucks, Nike, yung mga basic na madali. So, siyempre, kumbaga, may briefing ka na mangyayari. Sa briefing na yon, na ito gagawin mo, ito kukuhanin mo. May specific item ka na kukuhanin. So, kunyari, ang practice mo muna itong Nike na shoes. So, tignan mo maigi, i-briefing ka nila, na tignan mo maigi. Wag na wag mo ipapakonfirm yung card mo kasi nga, pick yung gamit mo. So, kapag papagawa ka rin sa recto ng fake identity, ima-match dun yung fake identity mo, ilalagay dun sa card. Kasi, dun sa credit card, nabubura yung mga name din eh. Ang matitira lang naman dun, syempre, yung credit card number, CVV, tsaka yung expiration. So, dun lang may yun. Ngayon, bigyan ka na nila ng kumbaga, replica card. So, kumbaga yung replica card na yan, yun yung isa-swipe mo. So, pag pumasok yun, nakita mo lumabas sa resibo, makahinga ka na. Nakuha mo na yung item. So, from Nike to gatas ng bata, pabango, unti-unti. Tapos nung nag-elevate na, kasi yan na, yung nakakuha ka na sa Globe, nakakuha ka na sa mga high-end na, mga Louis Vuitton na tsinelas, bags, nakakuha ka na rin sa mga ganyan. Ngayon, pag bigger picture, lalabas ka na ng bansa. So, umabot rin tayo sa iba, sa international. Punta na tayo sa iba't ibang Asian countries, Hong Kong, Singapore, Malaysia. No, nakapag-shopping na rin tayo doon. Kaso nga lang, nakakatakot kasi iba-iba rules ng iba-ibang country. Hindi katulad Pilipinas. Kaya mo maglagay. Kaya mo dito sa Pilipinas, hindi ka rin masyado habulin. Soli mo lang yung gamit. Okay lang. Kumbaga, hindi ka rin naman aatinan yan that time eh. Ngayon kasi mahigpit na. So ngayon, pinapursue na rin ng bank yung mga credit card. Kasi marami na rin kaming kaibigan na nahuli. So yung iba talagang bumuno na ako, nakulong na rin ako. Kumbaga, hindi rin basta-basta eh. Makulong ka, nawala ka, hahanapin ka ng pamilya mo. Hindi mo pwedeng explain sa pamilya mo na nagnanakaw ka. Hindi nila nung nalaman ng nanay ko na gano'n ginagawa ko, umiyak na lang na hermat ko. Nakakala nila, kumbaga safe yung, kung akala nila parang call center agent lang ako or nagbebenta lang ako ng kondo, nagtitinda lang ako sa labas. So akala nila gano'n eh. Pero hindi nila, deeper na yung napapasukan ko. Na-mention niyo po na, ayun po, bumibili din po kayo, nag-i-scam din po kayo sa ibang bansa po. Hindi po ba kayo natatakot nun na? Kasi di ba mas harsh yung mga laws po doon, mga panahon po na yun. Tao dito, nung nasa ibang bansa ako, lipad pala ng aeroplano. Kinakabahan na ako nun.
hindi totoo malakas loob mo. Lumalakas na ang loob mo. Kasi, tawag dito, meron kang agenda na kailangan mong gawin. Ako, ang ginawa ko nung lumabas ako, wala rin ako tiwala sa kasama ko eh. Kasi, kumbaga, yung passport ko nakalagay sa ano ko. Yung emergency money ko nakalagay sa socks ko. Nakatali yung passport ko dun sa ano ko. Kasi, no matter what, hindi nila ako sagot pag nahuli ako. Tapos, kailangan yung sense mo doon, nung time na yon, kailangan talaga i-ano mo, yung mga, kumbaga, tawag dito, nakatingin sa'yo, kumbaga vigilant ka rin as ano, kasi one way or another, pag nakuha ka doon, kulong ka eh. Lock up in abroad yung mangyayari sa'yo. Bubuno ka ng 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, nakakulong ka. Eh, hindi ka rin tutulungan ng government kasi nga, ganun ang ginawa mo. Paano niyo po nakukuha yung info dun sa mga credit card na ginagamit po ninyo? So, merong skimmer na tinatawag. Si skimmer, yun yung nagka-capture ng data. Si skimmer kasi, ang ginagawa dyan, pinapakalat yan. So, sa mga gasolinahan, sa mga kainan. Ngayon, merong yung grupo, merong pinapapasok sa mga gasolinahan. Mag-apply ka. Dati walk-in eh. Hindi ka mag-apply, walk-in, gasoline boy. Ngayon, si gasoline boy, merong pang-capture yan, yung skimmer. So, pag may nagbayad ng credit card, automatic, uhugutin nila yan yung skimmer. Siyempre, hindi nila papakita doon sa vicinity. Tinitrain rin yun, yung mga gas boy. Isa-swipe nila ngayon yan. Yung ano, ngayon doon makaka-capture. Ngayon, mahipol mo yan for 1 week. So, daan or hundreds na ano yan, hundreds to ano, yung mga info makukuha mo. Depende sa gasolinahan. Kasi daily, kung ilan yung nagpapagas ng credit card, marami. So, actually, marami kami nakita dun sa mga info ng ano, mayroong mga artista, mayroong mga politicians na gamit yung card nila. So, dapat, yung mga ganyan, nakikita nila kung saan sinaswipe yung card nila. So, that time kasi ngayon, nagigipit na si gasoline. So, pag merong Tracy Bank, ginagawa, pinapatay lahat ng card doon. So, ganun ginagawa. So, ang gagawin na ng sindikato, papalipatin sa ibang ano yan. O kaya, may kakausapin sila na may hawak ng skimmer, bibigyan lang naman yung skimmer. Kahit sa mga kainan, ganun eh. Bukod po dyan, no, sa mga gasoline station tsaka kainan po, meron pa po ba kayong parang lugar dati na palaging pinaglalagyan ng skimmer? Ang pinakaano talaga, gasoline. Yun ang pinakamadali. Kasi yung mga nagka-credit card, ang ginagawa, yung mga may kaya, lalo na, binibiling na yung per month eh, yung gas nila eh. So para may record lang rin sila ng expenses nila for all year or all month. So, ganun ginagawa. So, kami, ang kinukuha namin is yung info nila. Actually, makikita rin din kung ano yung card eh. Kung gold siya, platinum, by dun sa number, tinatawag rin yan. Ganyan. So, may mga paraan si sindikato kung paano i-ano yung card. Tapos, meron din silang kinukuha ng dumps ang tawag. So, yung dumps na yun, sa international yun. So, meron silang mga GC yan o Discord na nakakabili sila ng mga dumps. So, si dumps naman, iba-ibang card yan. Kaso, kadalasan yan, hindi yan nagmamatch dun sa mga plastics mo. So, plastics kasi yung na ino-order na card eh, na replica card eh. So, si replica card naman, dun na yung lalabas dati, pinaplansya pa yung agila. O may mga embosser yan. Yung embosser kasi, yung pang-emboss mo ng mga card number, CBB. Eh. So, dun na kasi yung, ano naman yan, yung sa mag stripe niya, dun naman papasok yung mga ano yan eh. So, wala naman ang pinaka-specific talaga, ang pinaglalagyan talaga ng skimming device is yung gasoline. Yun ang pinakamarami talaga. Doon po sa mga replica card po, sino po yung usual na gumagawa po? Si replica card, galing Canada yan. Nabibili yan sa Canada. Kumbaga galing sa Canada, bababa dito. So talagang parang kopyang card yan pag inano mo. Yung mga card na yan, RCPC,
Metrobank, BDO. So, ano na siya dito. Ang nilalapat na lang doon is yung agila sa likod. Yun na lang yung nilalapat doon. Pero minsan mo, ano yun, pag hindi maganda pagkakagawa ng card. Kasi ang pan-testing kadalasan dyan is anuhin mo yung agila. Kumbaga, tatry mong anuhin. Kasi sa original, hindi mo maano yan eh. 2P kasi yun. Parang sticker lang yan eh. Kaya yung sa yung agila, parang sticker lang yan na pinaplansya. So, kailangan ano siya doon sa sa card. Para mong dapat tamang-tama pagkagawa. Magagaling na yung ano yan eh. Kumbaga, yung mga sindikato gumawa ng ganyan eh. Kumbaga, mabilis sila gumawa ng card. Gano'n po ka-effective yung scam na po na to? Halos araw-araw po ba mayroong biktima talaga po? Yes, araw-araw. Hindi siya mawawala kasi technology siya eh. Hanggang ngayon, marami pa rin. At actually, dumadami siya kasi open na ngayon. May AI, meron na siyang, actually may tutorial na sa YouTube. May makikita ka na ng mga gumagawa ng ganyan. So, lalo siyang dumadami. Kaso, ang bangko na gumagawa ng paraan kung paano nila i-infiltrate yung mga gumagawa ng credit card fraud. Sila na rin yung Di ba, sir, meron po ba kayong yung makukwento po ba kayo na dating experience nyo na parang buntik na kayo mahuli na gumagamit kayo ng replica card? Meron. Shangri-La Globe. One time, dinanap ako sa Shangri-La. That time, hindi pa ganun yung security niya. Naalala ko yung sa Shangri-La, meron yung parang yung door niya sa harapan yung umiikot. Ngayon, trip ako doon. So, pagpasok mo ng Globe, tingin ka ng target unit mo. That time, parang iPhone 4S yun eh. Tinawag ko yung nagbebenta. Kumbaga, magkano to, how much? Magkano yung straight payment? Pag straight payment or 6 months, 12 months, tatanungin mo siya. So, syempre, lalaruin mo yung So, kwento-kwento. Tapos, inabot mo na yung card. Matalas ako sa ganun eh. So, pag abot ko ng card, nagmiminuto na ako kung ilang minutes niya inaano yung card kung pinapurchase niya. Kasi minsan, sa mga Globe, pinapasok nila sa loob yan. Hindi mo makikita yung terminal pag sinipe na nila. So ngayon, may butas doon na parang window doon sa Globe na yun. Nakatingin sa akin yung manager, tsaka yung niya. So, ako, medyo, kinutuban ako. Ngayon, si manager lumabas. Binulungan niya yung security. So, pumasok siya ulit. Tapos, matagal pa ba yan? Tinanong ko siya. Wait lang, sir. Tinatawag lang namin yung card mo. Sabi niya. So, okay. So, medyo hindi ko Ma'am, kasi nagmamadali na ako. So, nakikipag-argue na ako. Nag-start na ako makipag-argument sa kanila. Nagmamadali na ako. Cashin ko na lang. Hindi, sir. Kailangan namin confirm yung card mo. So, nag-insist siya na kailangan i-confirm yung card. Nakita ko binulungan niya yung security. So, ikaw, unti-unti, dahan-dahan akong iniwan ko na yung card, iniwan ko na yung fake identity ko doon. So, syempre, yung picture ko nakita nila. So, actually, tumakbo na ako noon. Pagtakbo ko doon, kasi dahan-dahan ako lumabas eh. Dahan, yung guard medyo lumingon. Tumakbo ako, mabilis. That time, wala pa ng Mega Mall. Wala pa yung kasi magkadikit lang yung Shangri-La at yung Mega Mall eh. Takbo ko doon sa papuntang MRT. Takbo ko doon. Wala, tawag ako sa grupo. Ano nangyari? Kino-confirm yung card. Kasi prior that, marami na kami nakuhang Globe na iPhone. So, mga sa Taguig. So, syempre, naitawag na nila sa shop na kailangan maging vigilant kayo kasi may mga grupo na dyan, kumukuha ng mga credit card fraud yung gamit na Di ba, research, ano po yung pinakamalaking bagay na binili nyo gamit yung credit card na in-scheme po ninyo? Ang pinakamalaki na bili namin dyan, yung mga kinto sa Binondo.
So, mga gold. So, nag-range that time, parang, dati ang per gram yata, parang 2.5 lang yata, 2, mga ganun. Nakabili kami niyan, mga worth 300,000, 400,000 na gold. Pero, meron, nangyari sa amin, dyan sa, actually yung Binondo. Nag-swipe kami dyan. Yung Chinese, naghinala na gamit na, kasi prior nung araw na yun, nakakuha na kami sa kanya. So, bumalik kami kinabukasan. So, ako lookout, kumuha yung dalawang carder. Ang ginawa nila, na-swipe na nila yung card. Nung kino-confirm nila, nung kunwari sa solid nila, tinakbo na nila yung gold. Hinabol kami ng taong bayan doon, actually. So, nakapasok kami sa kotse, pinagpapalo yung sasakyan namin. So, isa sa mga, close call na, mga nangyari sa pagka-card namin that time. Dun sa mga yung mga binibili po ninyo, ano po yung ginagawa doon? Parang kinikip nyo na lang siya o binibenta po afterwards? Actually, binibenta rin siya agad. Kasi what's the sense na kumuha ka kung hindi mo rin siya ibibenta para maging profit? Yung phone, makagamit ka ng mga phone na iba, yung mga sapatos, yan, mga freebies lang rin namin yan. Pero yung mga gadgets, yung mga mabilis ibenta, katulad sa Green Hills, babaksak lang namin sa Green Hills yan diretso lang yan. Tapos pag may mga private na, katulad yung mga Rolex, may mga private na buyer yan, may bumibili agad yan. So, yan, mga ganun. Kahit alahas, may bumibili rin agad yan. Pero yung mga iba, yung mga maliliit-liit, katulad ng mga, kasi ultimo wine, sa mga wine seller, bumibili rin, nagsaswipe rin kami dyan, sa mga gatas. Yan, nakakabili kasi, ang ginagawa ng may marketplace siya sarili. So, kunyari, yung S26, 1.5 na kuha o 2,000 that time. Bebenta na lang yung 800 yun, yung 1 kilo yata. Na, kasi mabilis rin mabenta yun gatas ng bata, yung mga sapatos, lalo na yung hype ng ng mga sneakerhead, ay grabe yan. Kaya lagi kami nasa Yeezy, Gucci, sapatos, Nike, mga Nike Dunks, lahat ng Jordan, nung lumabas si Jordan yan. Sobrang daming, kasi madaling kuhanan sila Kasi kumbaga, hindi naman masyadong aral yung mga yan, swipe lang rin at swipe yung mga yan Tsaka, ang carder kasi, kaya hindi sila masyadong makahuli. Kumbaga, posturado yan May postura yan, gwapo yan, umuupa pa nga ng mga model na kasama yan Para pag namili yan, legit. Talagang, hindi mo sila pag-inalaan na nakaw yung gamit nila. Kumbaga, talagang lahat ng pwedeng may bit-bit na pagkain yan. Kumbaga, lahat ng pwede mong makuha mo yung item, gagawin mo lahat. Nung mga panahon po ba na to, parang may part po ba sa inyo na parang medyo na-enjoy nyo po yung thrill kasi nga po, di ba, tumatakbo-takbo kayo, kaya, ayun nga, nang-i-scam. Parang meron po bang thrill o kaya na-enjoy nyo po siya? May part po ba na gano'n? Sports sa amin yan. So, yung sports na yan, parang daily namin, kung baka yung iba, basketball kami, nagka-card. Shopping kami kasi kumbaga araw-araw namin ikot kami mall. Ito target natin kasi hindi ka man pwede lagi doon sa lugar na yun magkumuha. So buong Metro Manila makakarating na pinupuntahan namin yan, makakuha kami, babiyahe kami ng tawag dito na Pampanga, babiyahe kami na Bulacan, ganyan. Kung saan-saan kami babiyahe, basta may mga malls dyan. Pupunta kami doon. Kasi talagang lahat ng valuables doon na pwedeng kuhanan. Lacoste na damit. Siyempre, lahat yan, may mga Nike na store. Kumbaga, minsan, sa ATC, naalala ko, may mga may bilihan ng kinturin din sa babae. So, yun, mga ganon. Minsan pa, natsetsempuhan namin, hindi pa aral yung mga nagkakashare. So, hindi nila alam kung paano mag-swipe ng card. Yung iba na magbantay lang doon, yung
owner, trusty lang niya. So ngayon, kumbaga parang tinitrick rin namin yung mga nagbabantay na kami na mag-swipe. Mas pabor sa amin yun. Kami mag-swipe ng card kasi kahit ano, ituro namin nun. Papalabasin lang namin na, regalo na sa pamangkin namin yan. Tapos kumbaga lalandi-landiin mo rin talaga yung mga, lalo na pag babae. Pag kami nakaharap mo nun, for sure, talagang, kumbaga, makukuha namin yung item. Ano po, sa guilt po, may part po ba na parang nagigilty kayo? Kasi syempre, di ba, yung mga nai-scam, pinaghirapan nila yung pera, ganun. Tapos, alam niyo po, yung nakuha lang, ganun. Ito na, yung guilt na part. Ang guilt na part, darating yan sa huli. Pag nawala na lahat. So, one way or another, matatapos lahat ng mga ginagawa namin. Kasi, tulad sa grupo namin, nahuli na. Yung iba napagbagong buhay na. Yung iba bumubuno sa kulungan. Yung iba nawala na. Yung iba bumaksak. So, isa ako sa mga bumaksak. So, lahat ng mga nakuha namin nun, actually ako nun, syempre, nung nagbuhay binata ka, nung nagpumasok ka sa mga ganyan, is madali yung pera. Kumbaga, gagastusin mo lang yan. Maging sikat ka sa mga kaibigan mo, lagi ka na sa club, lagi ka sa mga yung babae, kumbaga parang ang dali na lang kasi kuha ka lang sa mga bar, papunta ka lang sa mga Pegasus. Ang daling gastusin ng pera, lalo na pag galing sa hindi maganda. So, dun mo maano na wala rin eh. Yung moment na yon, exciting, pero pag nahuli ka na, nag-suffer ka na sa mga karma na ano mo, dun mo marirealize lahat ng ginawa mo, merong balik. Merong, doon ka na magsisisi. Kasi may si Lord nagbabantay sa'yo eh. So pag hindi ka natuto na doon sa mga bagay na ginawa mo, hindi ka nahuli, at hindi ka natuto sa mga ganun, one way or another, babawi sa'yo. Bigyan ka ng sakit, bigyan ka ng mawawala. Tricky yung mundo eh. Maaaring nasa taas ka ngayon, kinabukasan, kinarma ka na. Naalala niyo pa po ba, sir, kung paano po kayo nahuli dati po? May dala akong camera that time, Pampanga, nahuli ako. Yung pala, inaabangan na kami ng grupo na mga security personnel ng mall. So, nakakuha ako ng camera, nakakuha ako ng mga sapatos. Dinampot agad ako. So, nung dinampot ako, dinilagad ako sa sa pinaka-office, tapos in-interrogate ka, tapos sinorender ako sa pulisya. Ngayon, ang nangyari kasi doon, kaya nakalaya rin ako, naisoli ko lahat ng gamit. Tapos, kumbaga naisoli ko, kasi bit-bit ko yung gamit eh. Kumbaga, nasa mall ako, nabit-bit ko yung gamit. Ngayon, siyempre, inasunto ko pa rin ng pero hindi na, nagpiansa rin ako. So, ayun. Isa sa mga, actually, yung mga huli ako talagang red-handed. Kasi sa dami mong bit-bit, hindi mo pwedeng, hindi mo mabibitawan yun kasi wala na. Kung baka, sukul ka na eh. Kumbaga, sir, saglit lang po talaga kayo sa kulungan nun kasi nakapagpiansa naman. Saglit lang. Ngayon po ba, sir, masasabi niyo po na parang nagbagong buhay na po kayo? Kasi parang, yun nga po na-mention niyo kanina, parang kinarma po kayo, no? Oh yes, nagbago na ako. Kasi, kumbaga, sa mga ginawa mo, tawag dito, mas maganda yung hard work eh. Iba yung pinagpapaguran mo na, na tama. Kesa dun sa mabilis mo nakuha, madali lang rin mawawala. At the same time, times 10 pa yung balik sa'yo. Kasi yung karma sa akin, nawala lahat sa akin eh. Nawalan ako ng bahay, nawalan ako ng pamilya. Kumbaga ngayon, nakapag-reflect na ako na kailangan kong ano yun yung karma ko. Na ito, i-serve ko. At least, kumbaga, naintindihan ko na yung totoong buhay ngayon. Kasi dati pag pass money, sikat ka, ganito, ganyan, may pera ka, nakadikotse ka, may bodyguard ka, general, gano'n. Kasi, kumbaga,
yung pera hindi mo nagagawa. Tapos, iba pa rin yung ano eh, iba pa rin talaga yung ano, yung mas, mas feel mo pa rin yung ano talaga. Pag yung pera mo, galing sa tama. Kasi ngayon, may malit na lang ako negosyo. Kumbaga, nagbi-business na lang ako, buy and sell, ganyan. Nag-ano na lang rin ako, tawag dito, nag-INT. Kahit na mahirap siya, gagawin mo pa rin siya na, ano, na, kasi, ano kumbaga, yung natutunan mong experience sa mga past na, ano, na nangyari sa buhay ko, kukunin mo na lang din yung mabuti. Unang-una yung marketing. Natuto ka mag-market through online. So, dati, hindi mo, yung pala yung ginagawa mo, form of marketing, nag-affiliate marketing ka na. So, gawin mo sa tama. So, nako-convert mo sa tama. So, mga ngayon, ang tanging ko lang magagawa is enlighten na lang yung mga tao na nag-exist yung mga katulad namin tao dati. Hanggat ngayon, meron pa rin. Na sana matuto sila na kailangan vigilant sila sa lab scam man yan o sa pag-handle mo ng pera. Mas kailangan ano ka, aware ka. Kasi may mga taong katulad namin na umiikot sa mundo para kuha na nga ng pera. Ang epekto sa iyo, syempre mawawalan ka na ng pera, masisira ka na sa family mo dahil nga, kumbaga, sa lab scam, na-inlove ka dun sa lalaki. In love ko dun sa, ano, sa babae. Eh, kumbaga, ang vulnerable sila eh. Kung naghahanap lang naman sila ng pagmamahal eh. Tapos ikaw, hindi ka pa pala totoo. Yun ang pinakamasakit nun eh. Betrayed na yung tao, nawalan na ng pera, betrayed, tapos hindi na sila makapag-move ngayon kasi nga, wala na rin silang tiwala sa makakausap nila. Lalo na yung mga taga-ibang bansa na nabiktima namin. Kasi, hindi kami nag-exist eh. Yung mga character namin, daan-daang characters yun. Eh, hindi naman totoo yung mga yun. May naging ano po ba? May naging psychological effect po ba sa inyo to overall po? Psychological, marami rin. Siyempre, hindi ka rin makatulog. Pangalawa, nagpa-backtrack yung mga nangyayari sa'yo. Tapos, actually, isa sa mga, ano ko yan, yung pirma. Sa sobrang daming ginamit ko, hindi ko na alam rin yung pirma ko. Sobrang dami kong ginamit na identity. Never ko ma-perfect yung pirma ko. Psychological na, ano yan, kumbaga, minsan naalala mo yung mga nabiktima mo. Siguro umiyak to. Siguro ano to. Kung may pagkakataon nga na may balik mo yung mga pera nila, sana may balik ko. Tsaka sana ano, mapatawad nila ako. Kailangan ko lang rin mabuhay nun eh. Kailangan ko lang siguro, ano eh, ang root naman dyan yung parang gusto mo maging something o gusto mo shortcut sa paggawa ng pera. Eh, wala naman yung shortcut. Kumbaga, kadalasan napapahama ka. Tsaka kailangan mag-aaral ka maigi. Kung may pagkakataon ka mag-aaral, stay on school lagi. Kasi katulad namin, hindi kami nakapag-aaral masyado. Kumbaga, pinag-aaral kami magulang, mas pinili namin mag-hustle. Kala namin, ano lang eh, ganun-ganun lang eh. So, lahat talaga may bawi. Warning sa mga tao, tao dito. Ano, kailangan talaga, kilala niyo yung kinakausap niyo unang-una, nakikita niyo siya. Ngayon kasi may AI, nakakatakot. Marami na rin nabibiktima ng AI ngayon. Dapat talaga pag makikipagkilala ka sa isang tao, tignan mo agad yung mga red flags pag hinihingan ka na ng pera, pag nagkakaroon na ng napaka-vulnerable ng tao kahit ano pang estado mo, doktor ka man, attorney ka man, pag puso yung nagsalita, wala. Halos lahat ng klase ng tao nun na namin sa cyber, nakausap na namin. Kumbaga, may chef, meron nakapag-aral ng may master's degree, PhD, yung iba. So, kumbaga, iba ang puso pag kumurot Iba talaga. So, pinaka-lesson talaga niya, kailangan talaga maging bantayan mo rin yung well-being mo. Kumbaga, kailangan i-ano mo rin sarili mo na tignan mo muna
Kailangan vigilant ka doon sa pagpili ng tao na makakasama mo. Tsaka lalo na napaka-vigilant mo, lalo na kung ang taong yun, nakikilala mo lang sa internet. Kasi ang internet, laruan ng maraming scammer yan. Hindi kadalasan happy ending dyan. Mas marami pa rin yung mga taong nabibiktima niyan. Lalo na sa mga elderly people. Na kadalasan kasi dyan, yung mga elderly na yon na may mga past relationship sila. Dati nakaka-divorce sila, naghahanap sila ng Pilipina na makakausap o karakter sa internet. Kasi usually sa ibang bansa, trabaho sila ng trabaho, certain years, 20 years, 30 years, nakakalimutan na nila magmahal. Nakakalimutan na nilang maghanap ng companion. Ngayon, nung tumanda na sila, doon na sila naghahanap ng companion ngayon. Kadalasan, yung companion na yun, hindi pala totoo. So sana maging aware lalo na yung mga matatanda. Kasi yung matatanda, may mga pension yan, yung mga nag-retire, may mga ano sila, na willing to take a risk sila sa internet na kala nila, nililigtas nila yung tao. Tinutulungan nila yung tao, yung pala hindi. Kasi hindi naman sila totoo. Kumbaga, nakaka-chat nila is mga katulad ko dati na nag-chat para sa pera nila, makuhanan sila ng pera. Katulad ngayon, yung mga nangyayari dati kasi, yung kunyari, nakuhanan sila ng video, pinapakabahan niya, tapos ine-extort na sila. Kasi kumbaga, siyempre may pangangailangan ng katawan. So ngayon, dahil nga hindi kayo magkasama, ngayon, magsisend ka ng videos. Marami nabibiktimang kababayan natin yan. Sana maging aware sila sa mga ganon. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!